pamilya, sa ating business, sa ating school, walang pangyayari, walang katagumpayan. Kaya sa umagang ito ang ating tema, sa umagang ito, pagka natin. Kasi pagka natin basahin, 1, 2, 3, go. Victorious. Tagumpay na. Ibig sabihin, merong katagumpayan at ikaw ay mananalo pag si Kristo at iyong tinanggap sa puso. Ito ba? Kaya matagumpay ang tao kung may Kristo sa kanyang puso. Sige, pagdala natin yung pag-aaral sa bagay ito. Victorious tayo kung matagumpay ang buhay. Meron pang tatlong tema. Number 1, magkakaroon ka ng victorious tayo sa God's purpose. Pangalawa, God's promises. Ang pangatlo, God decision. Ibig sabihin, yung mga yan ay hinahanap ang Diyos na pangtungan bilang tao at may relasyon sa Diyos para magtagumpay sa buhay. Hindi kung gaano degree ang natapos mo, kung anong medalya, kung anong reward nakamtan mo, kung ikaw bilang successful na tao sa mundo, mananagumpay ka din sa mundo. Unos lang yan ni Lord. Pero ang gusto mangyari ni Lord ay magtagumpay ka sa spiritual na buhay. Hindi mo ba? Number 1, purpose. Bakit purpose? Purpose ni Lord, dinisin ni Lord na umpisa pa lang, ikaw ay mananagumpay na. Sabi mo nga sa katabi, ikaw ay mananagumpay na. Ibig sabihin, hindi lang natin, hindi ka tao na, ikaw ay mananagumpay. Ang tanong, meron ba kang tagumpay sa paligsahan ng mayaw? Wala. Lahat na nagtatagumpay, sumusulong, umabalik para magtagumpay. Ano ba? Purpose. Dapat natin maintindihan at huwag natin sisihin ang ating mga sarili. Hindi tayo magtagumpay sa ating buhay kung tayo malayo kay Lord. Di ba? Anong klaseng buhay ito? Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Bakit? Minsan, sinasarili mo ang problema. Minsan, sariling lakas mo, sariling talino mo, sariling kakayanan mo, sariling talent mo. Pero wala pa rin. Kahit wala, ikaw ay dapat magtagumpay na kasama si Lord. Kasi sa totoo lang, pag sa umpisa pa lang, sinasama mo na si Lord, sinasama mo na ang Diyos sa plano mo, sa pangarap mo, sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, sa workplace mo, sa business mo, niya ay katagumpay. Ngayon mo ba? Napakaganda ang plano ng Diyos para sa iyo. Minsan nga lang, hindi agad nakikita. Para mga Israelita, pinapupunta sila sa Kanaan. Daan, meron ka na, pero ito ay Kanaan. Ito ba? Pinapupunta sila sa Promised Land, sa Kanaan. Pero ang dahil pa nilang kaibay, imbis na dumiretsan sila support kay Lord para mamagda na agad ang tagumpay, palikulit-kulit pa sila daming kalibay. At ibig sabihin, ayaw pa nilang sunod agad. At naging ilang taon bago sila nakarating? 40 years. Sinapot sila sa Egypto na 400 years. Pero yun, gano'n katagal. Tapos kung ilalabas na sila, ayaw pa nilang sunod agad. At sabi doon, dahil hindi tayo prinsipyo ng Diyos na ganito lamang, walang dahilan at may dahilan ng Diyos sa lahat ng mga bagay-bagay because everything happened in purpose. Ganun mo ba? At yung pangalawang promise, bakit promise? Dahil ang pangako ng Diyos sa iyo, sa ating lahat, hindi kita iiwan o papabayaan ka. Kaya sa lahat ng pagsubok daanin sa buhay, promise ni Lord yan. Anong sabi sa kanta, dumanan ako sa ilog, dumanan ako sa apoy. Dahil kasama natin si Lord. Pero kung hindi ka naman marunong lumakoy, huwag ka nang tumarot sa ilog.
Ibig sabihin, hindi ka magsubok. Ako yung magsubok. And lastly, sabi doon, God's music. Sabi doon, bago maranasan ang purpose ng Diyos sa iyo, at bago maranasan ang maganda ng pangako ng Diyos para sa iyo, may panuntunan ang Diyos. Kung bakit ko? Ibig sabihin, may panuntunan ng Diyos, susundin natin, gagawin natin. The book of Joshua, kung si Joshua sa English sa Tagalog, was when? Sabi doon sa verse 1, now it came about after the death of Moses, the servant of the Lord, that the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses, a servant, saying, sabi doon, kung ikaw, Joshua, kung pinanganak si Joshua, na alipin, okay, pinanganak na siya dun sa Egypto, alipin sila, ng mga Egyptian. At ngayon, naging kinanap kamay, napunod siya, naging successor siya kay Moses, pinakakihan ng alipin, at naging mahirap, pinahirapan sila ng Diyos sa Pilon. At ngayon, nagkaroon ng katagumpayan, nagkaroon ng promotion. At si Moses ay kinuha si Joshua para maging kanan sa Pilon, maging kamalili, successor. Sabi doon, God has a perfect purpose for you. At sa verse 2, Moses, my servant is dead. So now arise, cross this Jordan, you and all these people to the land which I am giving to them, the son of Israel. Nung nandito ay naman si Moses. Nasa panahon o moment sila nagkaroon at pagiging ng peace. Dahil sabi nung kinikilala na ng ama ng pananampalatayang leader sa Israel. Iba naman yung panahon faith sa Abraham. Eh nawala o kahit kinuman sa Lord. Napunta na siya sa langit na bayan. Tapos na yung mission niya dito sa lupa. At umalik niya si Joshua. Sabi, Yahweh kay Joshua, umawag ka. Cross the river. Tawarin niyo ang ilog Jordan to lead the people by Israel. Sabi doon, ako isang alipin, wala akong kahit kayanan. Mahina ako, ako'y nalulog ko, nanghihina. Sabi ni Yahweh kay Joshua, kung makako at palatuloyin ko kay Moses, ipagpapatuloy ko sa iyo. Kaya minsan akala natin, na nakikita natin ang mga pinag-pray mo kay Lord, nalisan ang heart mo, buti pa siya, napunta yung prayer ko sa kanya. Lord, yung pinag-pray mo matagal, bakit ang punta doon sa kanya? Yung pinag-pray mo ng purpose, bakit siya ang nagkaroon? Lord, yung pangako bahay, bakit sila nakuna? Ibig sabihin, minsan, ayaw mo na sumunod para magtagumpay ka. Sabi doon, akala mo minsan sila lang nakakaranas ng plano at pangako ni Lord. Yun ang akala ni Joshua. Lord, si Moses yan, hindi ko yan kayang patayan, hindi ko yan kayang gawin ang mga ginawa niya. Si Moses ay inalang naman niya ang Red Sea, dagat, sa kapangyarihan ng Diyos. At sa kapangyarihan ng Diyos, ginamit si Moses na magpadala ng 10 sa hindi ko kaya yan, sabi ni Joshua. Naghihila ako at nanunod pa ako. Kaya minsan nakakita ng kaaway. Kung sa panahon na magsubok, nag-depress ka, nag-distress ka, sila na lang yun. Kaya nila yun. Ako, wala akong pananampalataya. Pero dyan ka nagkakamali. Pagtatagumpay ka dahil kasama mo si Lord. Yun mo ba? Minsan umaatras ka agad, kumakain ka agad. Kaya sabi ni Lord, umawag ka ng Joshua. Kahit nunod ka, kahit napakamilang ni Moses, pagpapulit ka, kahit na magbukbok, at manatili mo ang Lord, hindi ba? Minsan, kung nakakaranas ng pagsubok, at bumukbok ka, at malungkot ka, puro lang ng bilang tao, pero sabi ni Lord, sasamahan kita.
din sa buhay mo. Kaya minsan nagiging ganun tayo kay Lord. Bagsak na bagsak kami ngayon, Lord, magpahinga muna kami. Hindi mo na tatayo, Lord, ng ministry, tsaka na muna. Wala mo na akong lakas, Lord. Pero sabi ni Lord, pagpatuloy ka, sasamahan ka. Ang daming plano ng Diyos, ang daming pangarap sa iyo, Lord. Ang daming, sabi ni Lord, pero minsan hindi magawa-gawa tayo na natin tayo negatibo. Hindi ko ba? Ayaw natin bumangon at pagpatuloy at tumawid sa Jordan River. Bago kikilos ang Diyos sa buhay mo, ikaw ang muna ang unang kumilos. Hindi ko ba? Meron bang pinag-pray kay Lord? At meron bang pinag-hap kay Lord? Pero minsan nakalimutan mo na. At pinaalala ni Lord at pinapagmulit at yung pinag-pray mo na ba? Bago gagawin ko sa buhay mo, ikaw muna ang gumalaw. Hindi ko ba? Sa pagpanampalataya. Kaya sabi ni James, Lord, enlarge my territory. Paano mo enlarge my territory, Lord? Yung pagbibigay mo kay Lord, pababa, paligid, at wala pang panampalataya. Sabi Lord, pag ginawa mo yung part mo, sino din gagawin yung part na? God's perfect plan. Verse 3, every place on which the sole of your footstep I have given it to you, just as I spoke to Moses. Ang gusto ipahayag kay Joshua na lahat ng patutunan na kay Moses kung nabubuhay pa siya ay tuloy-tuloy pa rin ipaparanas kay Joshua. Kung pinaranas na kay Moses, mararanasan din ng Joshua. Hindi mo ba? At ito, mas sigit pa ang pinaranas ni Yahweh kay Joshua. Hindi mo ba? Naniniwala ba kayo? Yung naranasan ng katabi mo, naranasan ng kabarangay mo, mas sigit pa ang ipaparanas ng Diyos. Hindi ba natin palaparan ng Joshua? Kapatuloy na lang. Dahil walang nagtatagumpay na paurong. Walang nagtatagumpay na negatibo. Bago ka magtagumpay ng Diyos, dapat meron kang kaisipan na mananagumpay. Hindi mo ba? Verse 4, from the wilderness and this river not even as far as the great river, the river in the place of Holland, it is as far as the great city where the city of the son of yours, sabi ko, your territory. Ang ganda ng tanong, Lord, Yahweh sa bansa ng Israel. Lahat dyan, masasama nyo. Lahat dyan, ibibigay ko sa inyo. Lahat ng pagkakaalat ng wilderness, development of place, lahat dyan will be your territory. Ito ba? Kaso ang problema, sila mismo ang naniniwala, sila mismo hindi naniniwala sa plano ng Diyos. Sila mismo ang minsan nakaalinlan sa pangako ng Diyos. Nakaranas lang sila ng pagsubok, panghihina. Ang panghihinaan sila agad ng pagbaban at ang bakaya. Ibalik mo na kami sa Egypto. Tingnan mo yung mindset nila. Pinagtagumpayan na sila ng Lord sa sampung salot. Hindi sila nakikita. At lahat ng nakaraan nila pinagtagumpayan sila ng Lord. Pero yun, kung magkaroon sila ng aligid, ako'y magabi, aligid ko lang ang umaga. At ang pakulan ng manas, Lord, ang pakulan ng tubo, lahat na lang binibigay sa Kanya. Pero pag nakaranas na walang magsubok, ibalik ko lang sa ito. Minsan gano'n din tayo bilang Kristiyano. Pag nakaranas tayo ng kasaganahan tayo, Lord, praise the Lord, glory to God. Pero pag makaranas ng pagsubok, aliwaya, Lord, aliwaya, Lord. Diba? Minsan, ang bilis-bilis mong magbigay, magbitaw ng promise kay Lord. Pero nakakalimutan mo na sa panahon ng pagsubok. Sabi doon, nagdagan sila ng 40 years bago mapasok sa promise land. Sabi doon, hindi nila nasama lahat. Kaya sa sarili nila mismo, hindi mo kaasipan. Aminin ka namin kung hindi minsan gano'n din tayo. Kalaban din natin ang ating isipan. Ang masakot pa doon,
Samantalang na pinagtagumpay ka na ni Lord, nagiging victorious ka na sa buhay mo. Napagtagumpay mo ng depression, napagtagumpay ng anxiety, napagtagumpay mo na ang stress, napagtagumpay mo na ang pagkalabog sa kahirapan. Pero minsan na, hindi mo napapasasabi, bumabalik ka pa rin doon. Sabi nga sa kanta, count your blessing, then take one bite. Pero balik na tayo. Pag nakakaranas na ng pagsubok o kay kaminatian, count your, sabi doon, trials, balik na. Mas binibilang ko yung trials, pagsubok sa buhay mo kaysa yung blessings na binigay sa ni Lord. Hindi mo ba? Ang gusto ni Lord kung saan ka pinagtagumpay, manatili ka doon at umusap ka. Ganun po. Pag pinagtagumpay ka ni Lord dito, iwan na managpang at patuloy kang umusap. Huwag kang bumalik sa pinagalingan. Ganun po ba? To the next level. Verse 5, no one will ever oppose you. And take note all the days of your life. Just I have been with Moses, I will be with you, I will not desert you, nor abandon you. Yan ang pangako ni Lord, ni Yahweh kay Joshua. Kung ano ang pangako ni Yahweh ni Moses as kay Joshua, as kita na. Ito ang sinabi na Yahweh ni Joshua, kasi na, pag-isa niya, tuwing the people of Israel, ang bayan ng Israel, at kamamatay lang ni Moses, kasama na pagkakatiyan siya, panahon ng kalungkutan siya, nalilito ang kanyang isipan, halong-halong emotion. Pero si Lord ang nagpalakas kay Moses. Naniniwala pa kayo, ang salita ng Diyos ang nagpapalakas din sa atin. Kung nagiging nananulupay pa, kahit if you are happy, sabi Lord, pray and read the word of God. If you are lonely, mas more pray and mag-pray ka and read the word of God and praise and worship to God. Kaya nga napakahirap, aminin man natin, pag sa panahon ng kalungkutan, ang panahon ng ikaw ay nawala ng isa sa pamilya ng isa sa membro ng pamilya, ang hirap tumayo. Ang hirap nagpatuloy. Amin po ba? Lahat naman tayo siguro nakaranas ng mawala ng isa sa membro sa pamilya. At the hardest and big stress na matinding pagsubok na dumating din sa amin, sa ating church. Kung dahil nawala, ginawa natin ang aming senior pastor. Pero inyo, si Pastor Agustin, senior pastor natin, namatay ng Saturday. Tapos, kinabukasan ay, nasusunod ng Saturday. Tatay mo sa harap, mag-ministry ka sa harap, may kabaho, binuburol ang ama mo. Ang hirap kaya nun. Mabuti ang Diyos, dakilang Diyos, makapangyarihan ng Diyos. Bakit namatay? Bakit kailangan Lord, di ba? Alam niyo ba, ang pinaka-matinding pagsubok, mga ganong trials. Kaya tayo sa ating pastora, kasi siya ng pagkat siya ng pipits. Ako magda-drums. Ikaw magda-drum ako kung nagsumay mo ganyan. Ang hirap, hindi ako makapalo. Kasi yung may mo, yung isip mo, nalulungkot ka. Yung pagtakila ka, kasi makapangyarang ka. Mabuti ko mag-gusto yung amang ko namatay na dyan na nagburol. First day, ng kanyang burol, ang hirap kaya na gano'n. Kung parang na mixed emotion, kalungkutan, nasiraan ka na hindi naman isip. Nasiraan ka ng pag-asa, yung halo-halo na, sabi mo buhay ng Diyos, sabi mo makapangyarang ka ng Diyos. Bakit hindi mo in-extend ni Lord, in-extend ang buhay ng ama ko? Pero sabi ng Lord, in-extend ko na. Bakit? Bukit nila ay failure na, pero na-extend ng 7 years ang buhay nila. Kaya minsan, hindi natin tinitingnan, mas marami mo palang in-extend na magpapala, miracle, kagalingan si Lord, dahil na sasabawa lang ng ating emosyon. Yun ko ba? Kaya ang salita ng Diyos ang nagpapalakas sa atin, ng panahon ng kahirap, pagsubok, stand firm sa pananampalataya mo, maging victorious ka, pagtagumpay mo ang emotion mo, pagtagumpay mo ang kalakasan mo, ang health mo, ang mindset mo, pagtagumpay mo yan, from negative vibe to positive vibe, hindi mo ba? Para
magiging, sabi nun, nananagumpay ng kaisipan. Kesa every time na tayo nakakaroon sa matinding pagsubok, kumapit ka sa salita ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos ay sa lahat ng panahon, ang Diyos ang lapitan mo. Sabi yung pag nagkaroon tayo ng tungkol, is the situation, takot, hinaan, o kailangan ng loob, normal lang yun dahil naroon tayo. Pero lagi yung isipin, may pangako sa Lord. Hindi kita iiwan o pababayaan. Hindi ba natin palakpakan ng Diyos sa mga? Kasamahin ka, ang panahon ng kaulutan, kasamahin ka sa panahon ng kasagumpayan, kasamahin ka sa panahon ng lowest work ng buhay ko, sasamahin kita sa promotion mo sa lahat ng panahon. God said, it's not about you, but it's all about me. I'm going with you wherever you go. Hindi lang ito tungkol sa iyo, at tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Kung anong kaya gawin, sabi doon, kung anong kaya gawin sa buhay mo, kung anong purpose mo sa buhay mo, at kung anong panuntunan mo sa buhay mo, sabi ng Panginoon. Number one, yan ang purpose ni Lord, maging tagumpay ka, that's purpose. Number two, God's promises. Yan. Pangako ng Diyos, hindi tayo iiwan, pababayaan, tumangan tayo sa pagsubok. Hindi tayo pababayaan ng Lord. Sa verse 5, no one will be able to oppose you all the days of your, sinabi ba dyan na 10 years of your life, sinabi niya na some of your life, di ba hindi? Ang sabi ni Lord, sasamahan kita all the days of your life. Sabihin mo na all the days of your life. All the days of your life. Ibig sabihin, si Lord sasamahan ka niya. Kung hindi ka bibitaw kay Lord, si Lord ay hindi rin bibitaw sa'yo. Hindi ba? Sabi doon, just as I have been with Moses, I will be with you. I will not desert you, Lord, abandon you. Walang salungat sa iyo dahil ako mismo ang kakampi mo. Sabi ni Yahweh kay Joshua, gano'n sinasabi sa amin. Sabi niya, hindi lang ang isang araw, buwan o taon kita sasamahan all the days of your life. Dahil yan ang layunin ko sa iyo, sabi ng Panginoon, sasamahan kita at walang makakasama sa iyo. Magpapulot ka, sige, dumagi kayo sa Jordan River, dumagi kayo sa mga kalaban mo, kahit anumang pagsubok, sasamahan kita. Sabi doon sa Deuteronomy chapter 1 verse 6, be strong and courageous. Sabi doon, do not be afraid or terrified. Sabi doon, because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Ibig sabihin, kung ilang araw sa isang taon, 365 days, ang pangako ng Diyos ay 365 days din sa Bible. Ibig sabihin, every day of your life ay sasamahan ka sa Lord. Ito ba? Ito ang pangako ng Diyos kay Joshua at ang kinunin natin, ideklara natin yung pangako ni Joshua pangako niya kay Moses, kay Joshua ay pangako din sa iyo, pangako din sa iyong pamilya. Ito ba? Hindi ba natin palangkan ng Diyos sa buhay? Not give these people position of the land which are served to their father to get them. Sabi na yamin, pangako yan sa mga, sabi doon, pangako yan sa mga pinuno mo hanggang sa anak at kapapon mo, hanggang sa salin-lalim mo. Sabi doon, pinangako yan ng Diyos magmula pa kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Judah, kay Moses, kay Joshua. At banggitin mo nga ang napiliin nyo hanggang sa napiliin na parang kulang na pinagin. Sabihin mo na, kanya-kanya ang napiliin nyo. Pagmula sa Kidon, ano ang piliin natin? Parang napiliin natin. Piliin natin. Pagmula sa ating napiliin nyo, saka, yung marinig natin, pagmula sa napiliin nyo, sasamahan ka Lord. Yan ang pangako niya. Yung ba? Yung iba parang gusto na magbalik ang apelido. Parang Kidon, apelido ba?
Sabi doon, Abraham, Isaac, Jacob, pangako ni Lord, nagtiniwala ba kayo? Pag si Lord ang nangako hanggang sa ika-apat na salilangin natin. Ibig sabihin yan ang pangako ni Lord sa atin, sa ating mga pamilya. Sabi doon, pero huwag mo din kalimutan ang Diyos na may pangako na tinutupad. Tinutupad niya sa bawat sa atin. Huwag din natin kalimutan na tayo mga tao ay nangangako din kay Lord. Ano ba ba? The question is, meron naman pinangako kay Lord na minsan nakalimutan mo lang ang minsan pinaalala ni Lord, pero hindi mo pa tinupad? Ikaw na sumagot. Kaya minsan, Lord, bakit hindi mo pa tinutubo ng panalangin ito? Sabi ng bakit? Tinupad mo na ba yung panalangin sa akin? Kaya minsan nagkaroon ng itong sinpit, ito sa Kristo din natin, Lord, sinpit ko 100,000. Ay, joke lang, Lord. Hindi ko pala kaya. Kaya minsan, 20,000 na lang, Lord, kaya pa. Ibig sabihin, meron tayong mga pangako na napapako. Pag nangako ka sa iyo, napapako, babayaran ko yung utang ko sa iyo sa katapusan. Katapusan na lang. Kaya binaya, gusto niya palang bayaran ang katapusan ng mundo. Nasasaktan tayo bilang tao kung may pangako sa mga tao. Ikaw lang ang aking ibigin. Pero, may knowledge, practice, and responsibilities. Pag tayo ang nangako sa ating kapatao, nasasaktan tayo. Pero, naniniwala ba kayo na mas higit na sasaktan si Lord pag hindi mo tinupad ang pangako sa Kanya? May damdamin po ang ating si Lord. Kaya minsan ang bilis-bilis mo magbitaw ng pangako. Pag sa panahon ng pagkibitan, panahon ng karamdaman, panahon ng kailangan. But don't forget na si Lord ay nasasaktan din pag hindi tinutupad ang ating pangako. Dapat ang Diyos sa kanyang mga pangako at kailanman hindi nabibigo ang kanyang pangako. Hindi mo ba? Dapat ang Diyos sa kanyang pangako, sabi doon, kailanman hindi nabibigo ang kanyang pangako. Kapag ang Diyos ay nangako, in God's perfect time, tutuparin niya ang kanyang pangako. Amen po? Kaya minsan merong wait and merong no because God redirect you. And yung yes, meron yung instant, tinutupad ni Lord para magtagumpay ka. Sabi doon, into victorious life, God's purpose. At number 2, God's promises. Meron mga pangako si Lord sa'yo na minsan hindi pa niya matupad-tupad sa'yo dahil nahahanda ka. Tulad ng anong mga kaskanta. Minsan, naniniwala pa kayo at you believe na yung samahan mo po sa kapwa mo naging hindrance ng pagpapahan. Yung ninalaki ko sa kapwa naging hindrance sa pagpapala. Yung naging matigas sa puno at sumunod kay Lord, hindrances yan sa mga pagpapala natin. At yung mga walang respect sa mga nakakabanda, sa mga leader natin, sa mga magulang natin, laging hadlang yan sa pagpapala. At sabi doon sa number 3, God's receive. Ito ay importante. Ito ay, pag sinabing receive, panuntunan ng Diyos sa atin. Binigyan ng panuntunan ni Yahweh si Moses hanggang panuntunan niya kay Joshua. Ibig sabihin, huwag mong gawin ang sarili mong kaparaanan, kaya lamang at karunungan dapat naaayon sa panuntunan ng Diyos. Psalms 19 verse 8. Sabi niya, the seed of the Lord aright. Rejoice in the heart. The commandment of the Lord is pure. Sabi doon, enlightening the eyes. Sabi doon, yung panuntunan ng Diyos na nagbibigay ng Diyos sa ating mga puso. The commandment of the Lord is pure. Nagiging enlightening sa mata. Minsan yung panuntunan ng Diyos, hindi mo magbibigay. Ibig sabihin, pero mga panuntunan ng Diyos na gusto gawin natin bilang tao. Pag sinabi natin panuntunan para
iligtas ang tao dito sa lupa. Sabi ko, no jaywalking, kay no vandalism, at dahil huwag kang pamatay, huwag kang magnanakaw, dahil may kulang akasya, may kamarusuhan. At driving without license ay hindi rin pwede. Pero ang mga sa Lord, at sabi Lord, yung yaman sa tao dito sa mundo, at yung iba, sa school, siyempre, no ID, no entry. Yan mga isip, panuntunan ng tao. Pero, meron ding panuntunan ng Diyos. Sabi ko nga, panuntunan ng Diyos. Meron panuntunan ng Diyos. Kaya sabi nga Lord, minsan, binigyan ka ng pagkakalit ng Lord na maglingkod sa Kanya. Pero ayaw mo sumunod sa panuntunan niya. Yung mga bisyo, hindi natin nanagawa minsan. Pray. Sabi doon, pray your Bible and pray that the end you grow in God. Nababasa natin at narinig pa natin yan sa school ng mga bata. Kaya yung mga bata po ay napaka-bless mo sila kasi tinadala natin sila sa church. Minsan hindi natin nabibigay ang panuntunan kay Lord ng tama. Sabi doon, kahit ikaw ang successful sa life, ikaw ay pinag-successful sa career mo. You may be successful in your love life. Sabi nga nila, you may be successful in your family. You may be successful in your work. You may be successful in your business. Lahat ng ito ay mawawala lang sa'yo sa iwan mo lang din. Dito sa mundo, ibabaw, iwan mo ba? Kung ikaw ay naging successful dito sa career mo sa mundo, successful ka sa business, sa trabaho, sa family mo, sa love life mo, etc. Yan ay bonus lamang ng Lord. Pero ang gusto ka na mabayan, ang gusto mong successful na makamdan ang pangutulan ng Diyos ay magkaroon ka ng personal na relationship at tutugunan sa Diyos. Ganun mo ba? Yan ang pangutulan at gusto ng Diyos sa atin, makamdan natin, at ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng pagbabago. Sabi doon, ang pangutulan ng Diyos sa iyo, sa atin na bilang tao, kahit anong meron ka ngayon, pero wala akong panahon na maglingkod sa Diyos, ikaw pa rin ay tarutan. Ibig mo ba? Kahit makamdan mo, sabi nga sa verse, makamdan mo ang kayamanan ng mundo. Pero mapapahamak naman ang kaluluwa mo, useless lang din. Sabi doon, at in the end, ikaw ay babagsak. Nakikita mo na pag pinabayaan mo ang spiritual life mo. Pag pinabayaan mo ng mundo ang mag-control sa'yo, anong nangyari kay Saul, anong nangyari kay Moses, kay pinakamatalino tao. Sino yung pinakamatalino tao? Diba? Lahat ay nakamtan niya. Nung panahon na Solomon, napaka-successful niya. Pinakamakan niya lahat sa buong mundo. Walang gustong kumalaman ang haring karya sa kanya. Bakit? Takot sila. Sa katalinuhan, sa karunungan, sa katanyagan, patapin na mga kaaway, meron silang parang strategy. At tinatawag sila ng karunungan Solomon. At sad to say, minsan, ang katanyagan mo, ang magiging kilala mo, ang nagpapabagsak sa iyo. Kahit kilala ka ng mundo, katanyag ang pangalan mo, nire-respeto ka ng tao, pero wala kang respeto sa Diyos. Diyos distante, ikaw ay tatla. Nakukunin mo ba hindi mo sabihin? Ang totoong victorious life ay totoong may relasyon sa Diyos. Inuuna ang Diyos. May devotion kay Lord, may panalangin kay Lord, may pagbabasa ng salita kay Lord. Sabi doon, the only thing, sabi doon, na matatawag ang mananabuhay sa buhay mo hanggang sa pauling-uling ng hininga mo ay may Kristo ka sa iyong puso. Kaya sabi doon sa Matthew chapter 6 verse 20, don't store up treasures here on earth, where moth eat them and rust destroy them, and where thieves break in the spirit. Sabi doon, in and spirit. Store your treasure in heaven. O take note, store your treasure in heaven. Where moth
and rust cannot destroy, and thief do not break in and steal. Verse 21, wherever your blessing is, there is the desire of your heart to be. Also, sa Tagalog, huwag kayong magbubok ng kayamanan sa lupa. Doon may naninirang insekto at kalawang at may makapasok na magnanakaw. Verse 20, sa halip, magbubok kayo ng kayamanan sa langit. Doon ay walang naninirang insekto at kalawang at walang makapasok na magnanakaw. Verse 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong ang isipin na yung being successful in life, being successful in your career, being successful sa iyong community, sa iyong workplace, sa iyong family, etc. ay Diyos lamang. Pero ang tinutukoy na successful, victorious life dito ay hindi na relasyon, hindi na pananampalataya kay Kristo. Ito ba? Then in the end of the day, pag tunog ng trompeta, hindi mo naman sasabihin, okay, pag harap sa Lord, hindi sasabihin mo, you're done, I do not people. President, hindi naman sasabihin ni Lord, you're done, I do not people. President, hindi naman sasabihin ni Lord, you're done, I do not people. Bishop, Reverend, Pastor, you're done, I do not people. Engineer, lawyer, ang sasabihin ni Lord, you're done, very good, ang faithful servant. Ano ba? Mas maganda, may natapos ka, successful ka sa buhay, dito sa mundo, mas maganda sa laging pinuna mo na may relasyon ka kay Kristo. Yun po. Dahil sa muli, yan ang daming daladala natin pagharap natin kay Kristo. Sa panahon, sabi doon, sa paano parang hindi ako nakapamimigay kay Lord sa mga spiritual na panglangit, pag-ipot. Take note, pag sinasabi, maging victorious ka, hindi lang sa money matter, ito ba? Hindi lang puro pera-pera lang. Pag sinabi kong pag-ipot is not all about money matter. Sabi doon, paano ba? Sabi doon, hindi lang sa material at sa pera bagay, magdos sa napakaraming bagay. The big question is, how can we give to God if He owns everything? Sabi ko, paano ako mag-important sa langit, Lord? Napakayaman mo na. Ikaw lang kumalan ng langit at lupa. Bakit kailangan ako mag-import dyan? Hindi mo na kailangan ng pera. Ano ba ang magbibigay kay Lord? Siya ay Diyos at nabangay-ari ng langit at lupa. He owns the universe at even your life. Ay pagmamahal ng Lord at even ay lakas mo hindi lang mo ay pagmamahal ng Lord. Tulad ng hindi mo nagbibigay kay Lord ang mga magiging sabiyon na nagiging ipok mo sana sa langit. Sample, wala siyang makuha ang pagmamahal mo maliban kung hindi mo ibibigay mo ang pagmamahal mo. Hindi niya nakukuha ang buong tiwala mo galing sa iyo maliban kung hindi mo ipagwaya ang buong tiwala mo kay Lord. Wala siyang makukuha ang pagsamba sa iyo kung ang puso mo ay tumutunan pinanakit sa mga mo, wala siyang makukuha ang katapatan galing sa iyo maliban kung hindi ka magkakapat muna kay Lord. Wala siyang makukuha ang oras galing sa iyo kung tira-tirang oras at basurang oras ang ibinibigay mo kay Lord. Yung mo ba? Wala siyang makukuha ang good heart, malinis na puso galing sa iyo kung ang puso mo ay puno-puno ng pride. Ano daw ang sabihin? Yung mga bagay na yan ay nakikipag ka sa lahat ng bayan. He doesn't have your love unless you give it to Him. He doesn't have your trust unless you didn't give it to Him. He doesn't have your worship unless you don't give it to Him. He doesn't have your loyalty unless you give it to Him. He doesn't have your time unless binibigay mo ay less time kay Lord, more time sa gadget. This time kay Lord, more time sa Netflix. This time kay Lord,
more time sa work, this time kay Lord, more time sa business. Ibig sabihin, ibibigyan natin time ay quality time kay Lord. Sabihin nga natin quality time. Marami na sinasabi, time is gold. Ito nga, time is pure. Why? Time is memorable. Bakit? Hindi natin kaya ibalik ang nakaraan. Kaya minsan sabi nila na yung mga napunta sa impyerno, there's no second chance. Lord, yung panahon na katalagan ko, yung panahon na kilala ko, yung batang artista na dalaga, ibigay ko sa akin ang oras mo lang, maglingkod ka sa akin, sabi ng tsakana ng Lord, sikat pa ako, in the future, o sikat ka na, bigay mo na sa akin ang buhay mo, yung oras mo, tsakana ng Lord, hanggang kinabukasan, aksidente sila ng driver na, the word tsakana ng Lord. Hindi mo alam ang araw ng bukas, kaya ang araw na ito, ang oras na ito, ay dapat meron kang paglalaan ng Lord. Ito ba? Anak, ibigay mo sa akin ang puso mo. It doesn't have your heart, but it's your give it. If your heart is pure pride, if your heart is pure, sabi ko, unworthy, if your heart is pure, brokenness na natin sa manang loob. Kaya sabi ko, hindi lang kita sa mga matter para makatungkay ka, maging victorious life ka. Sa physical, mental, spiritual na buhay mo, lahat yan ang nakikilahin kay Lord. Ito po, victorious life, ang purpose ng Diyos, ang promise ni Lord, at ang pagtutunan ng Diyos. Sige po, kumain tayo lahat sa mga. Kaya mga sa mga ito, nag-iipon natin ay yung pangako natin kay Lord, tuparin natin yung viewer natin kay Lord, yung worship natin kay Lord, yung quality time natin kay Lord, balik natin yung panahon na bago pa lang nakikilala kay Lord, excited ka. Dapat yun na. Yung panahon na karoon ng lindol, bagyo, nandito ka sa